Sa ilang taong kong pagbablog, alam nyo ba guys na isa sa pinaka nakaka-proud na nagawa ko dito sa aking channel ang matulungan ko yung mga viewers ko na makahanap ng mabibiling second hand car. Sila yung mga tao guys na hindi kayang bumili ng brand new car, kaya sa second hand car na lang sila namimili. Yung iba sa kanila kaya namang bumili ng brand new car pero mas pinili nila ang second hand car kasi minsan lang silang nandito sa Pilipinas, madalas kasi sila nasa ibang bansa na. Pero dahil nga maraming second hand car ang palpak, umaasa sila na meron silang maisasamang mekaniko na marunong mag-check para makabili naman sila ng maayos na sasakyan. Meron naman ako naging isang client na nakatira sa isang napakalayong probinsya. Syempre nga naman, bago siya pumunta rito, maganda na na-check na yung sasakyan na gusto niyang bilhin para kung okay, tutuloy siya. At kung hindi naman okay, hindi na siya luluwas at gagastos pa, di ba? Sa dami ng na-check nating sasakyan, ang madalas nating nakikita yung mga napapabayaan pagdating sa maintenance. Di ba? Makikita niyo yung oil sludge nung makina. Di ba? Ayan o. Sobra na yung oil sludge niya. Mukhang hindi siya regularly na-change oil or na-maintenance. Nag-sludge na siya. Kaya dito sa takip, siya tangkita. Wala naman siya pahalo ng langis tsaka ng coolant. Pero tignan nyo naman sir, kung gaano sludge yung langis niya. Chocolate sir, kumbaga laging maitim na yung langis, hindi pa siya nila nag-change oil. Kaya nagmantsa na sa loob ng makina. Sludge na nga po ang tawag doon. Isa sa madalas, bangga, gaya itong mga susunod na video. Ito. Kaya ako nasabing nasagi. Ito ma'am. Yan o. Hindi po yan madedeform ng ganyan. Hindi po yan madedeform ng ganyan kung hindi po ito nabangga. Ayan ma'am o. Lata naman po. Ayan sir, nakita mo umanga to. Bumaloktot. Bumaloktot. Tapos ito sir, ito isa yung kapag nabangga ang harap ng sasakyan mo, yan po yung, bukod sa bumper, yan yung unang tatamaan. Ito yung pinakamatigas na part. Ito nga sir, bumaloktot na. Bumaloktot. Ito sir, diretso yan sir. Pero makikita mo itong part na to. Yan sir, makikita mo. Yan o. Naputol na. Kasi malaw siyempre pagkakabangga, gumanon. So naputol siya. Ang ginawa nila sir, winelding. Ayan o, winelding. Hindi ko lang maipakita sa video paano ba. Ayan. Makikita nyo naman. Ayan o. Winelding na po siya guys, ayan o. Hindi gagawa si Toyota ng ganyan na putol. Isang diretso yan sir kasi nga kapag putol, edi nonsense, walang tibay. Kaya ginagawa nila isang diretsong plancha, isang diretsong bakal yan. Pero dahil nabangga nga po to, naputol to. Ginawa nila winelding. Tsaka makikita nyo naman po sir na yung buong frame, baluktot na. Ito baluktot na po. Baluktot na. Tapos ito sir oh, tingnan mo sir, pumasok oh. Hindi na nga nila naibalik oh. Pero alam nyo ba kung ano yung pinakamarami? Tampered mileage. Marami kasi sa ating mga Pilipino, ang gusto yung mababa ang milyahe kasi ang basihan nila dyan, sariwa daw ang unit. Yes, totoo naman, sariwa nga naman ang unit kapag mababa pa ang milyahe. Pero dapat legit, pero yung iba kasi tampered na. Bibigyan sana kita ng report kaso unang lumabas agad sa atin sir. Nakikita mo siya? 184,875 kilometers. Oh. Meron tayo rito 64,215. Ang laki. Times 3. Pag chinek natin sir sa odometer using yung meter, 38,110 kung ano po yung lumalabas doon. 38,110. Ilan po dito? 38,110. Pero hindi po tayo dyan nag-check. Hindi tayo dyan nag-check sir. Computer box natin chine-check ang mileage. Sa computer box. Read data stream. Odometer calculated by ECU. Okay. 63,960 na siya sir. So hindi ko na pinakita sa inyo lahat dahil pag nilagay ko lahat yun sa video to, baka hanggang bukas hindi pa tayo tapos. Pero ngayon alam nyo ba, naiisip ko, kailangan ko na sigurong tumigil. Oh, huwag kayong maguluhan. Hindi ko sinabing titigil na ako sa pagbablog. Ang sinasabi kong titigil ako, ititigil ko na yung pag-a-assist sa mga viewers ko na bumili ng second hand car. Total, marami na rin naman ako nakikita dyan sa mga post sa Facebook na mga mekaniko na nag-o-offer na ng same services kagaya sa akin. Ang nakikita ko pa nga kadalasan, mas mura sila
kaysa sa akin. Ang mahalaga guys, mas mahal o mas mura ang fee ng isang mekaniko. Kailangan at the end of the day ng pag-check niya ng second hand car na bibilhin ninyo, kayo pa rin ang pipiliin niya. Hindi yung pagmabulungan lang siya ng seller ng mas malaking pera, magpapalit na siya ng kakampihan. Another thing guys is alam nyo naman, nag-start na rin akong mag-buy and sell. Syempre, mas focus na ako ngayon sa mga clients ko. Every time kasi na meron akong client na halimbawa magpapacheck sa akin ang gusto niyang bibilhing second hand car, tapos bibigla ang gustong mag-check nung sasakyan naman na binibenta ko, syempre, mas priority ko pa rin yung bibili ng unit ko, 'di ba? Siyempre, pati sa pagbili ng mga sasakyan na iba-buy and sell ko, hands-on ako. Hindi ko yan iniaasa sa ibang tao. Kayo nga na mga viewers ko, hindi ko pinababayaan, diba? At sinisigurado ko na maayos na unit ang mabibili ninyo. Siyempre ako rin, kailangan yung bibilhin ko at ibebenta ko, maayos na kondisyon din. Kaya hands-on din ako dyan. At ako rin mismo ang bumibili at pumupunta kung nasaan yung sasakyan. Dahil buy and sell na nga rin ako, syempre, mas lalong kailangan ko ng tumigil kasi ayoko namang isipin ng ibang viewers o ibang buyers na kapag meron silang gustong i-check na sasakyan, ibabagsak ko tapos aalokan ko ng unit ko, especially kung pareho ng unit na gusto nila yung unit na binibenta ko. Hindi ako ganun guys. Alam yan ng lahat ng mga naging client ko. Meron ako mga naging client dyan na alam nila meron akong binibentang ganung unit, pero dahil meron silang nahanap na mas mura, tapos nung chinek ko naman maayos at wala naman talagang problema, nabili pa rin naman nila. Shoutout naman do sa mga client ko na yon. Comment nga kayo, siniraan ko ba yung unit na nabili nyo? Hindi naman, di ba? Kasi alam natin pareho na maayos naman yung unit. Kaya kahit meron ako nung sasakyan na gusto ninyo, pero nakahanap kayo ng ibang unit, yun pa rin ang nabili ninyo, di ba? Hindi ko pinilit ang unit ko. Kasi ang mahalaga sa akin is yung choice nyo at maayos yung sasakyan na mabibili ninyo. Tuloy-tuloy pa rin naman guys ang paggawa ko ng mga tutorials. Basta may mga kailangan akong ayusin sa sasakyan ko o kaya dun sa mga sasakyan ibinibenta ko, igagawan ko ng video at isi-share ko sa inyo. Paalala na lang sa mga car owners dyan, napakahalaga na kahit kayo, meron din kayong sariling scanner. Tinuruan ko na rin naman kayo kung paano gumamit niyan. Siya nga pala, sa lagi nagsasabi na nagbebenta ako ng scanner guys, hindi ako nagbebenta. Yung links na nilalagay ko sa mga videos ko, yun kasi yung link kung saan kayo makakabili ng legit na scanner na dati kong ginagamit. Kasi ngayon yung gamit ko, pang professional scanner na rin naman yan. Entry level kung baga. Pero yung sinishare ko sa mga videos ko na link is para sa mga car owners na gusto lang meron kayong pang diagnose yung mas mura pero full system na at magagamit ninyo sa lahat ng inyong mga sasakyan. Tuloy-tuloy pa rin ang paggawa natin ng mga videos mga boss kaya walang iwanan. Manood pa rin kayo sa mga vlogs ko. Tapos, gumawa na rin ako ng isa pang page para naman doon sa mga maghahanap ng second hand car, doon na ako magpo-post ng mga binibenta kong sasakyan. Maraming salamat po sa inyong panonood at lagi po tayong magsasama-sama pa sa mga susunod na videos.